My message now is all about the mercy of God because the door is still open for those who want to repent, to have a salvation, to have a save by grace through our Lord Jesus Christ. But the question is, what will happen when the doors of grace finally close? So this passage or my message we're going to talk about is actually didn't talk about it or really to talk about. Okay, so when a time when the door of grace will finally close. Okay? Dahil sa panahon ngayon, ang buong nation at ang kayo ng mga taong tinatawag namin ay ang open doors ay nananatiling nakabukas para sa mercy ng Lord ay patuloy na nanawagan na kayo ay magrepent at magkaroon na ng pagsisisi at isang hakbang mo lamang kapatid ay matatanggap mo na ang salvation na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Dahil merong ilan na scripture sa passage na nakalagay sa Biblia na itong mercy na iniaalok sa atin ng ating Panginoong Jesus ay hindi siya maglalast forever. Katulad na lamang dito sa Matthew 25:10 na nagbigay ng powerful warning si Jesus about the 10 virgins. So, let's read. And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Hallelujah. Ito kasing 10 virgins na ito, merong 5 foolish virgins at merong 5 wise virgins. So itong 5 wise virgin ay nagdala sila ng extrang oil para kung sakaling maubusan man ito ay meron silang dalang extra. So yung foolish na 5 virgins ay wala silang dalang extra, kumbaga maubos na yung oil na dala-dala nila doon sa lamp nila. So, humihingi sila doon sa 5 virgins na yun na extra. So, yung wise 5 virgin na yun ay hindi pumayag. Sinabihan nila yung 5 foolish virgin na lumabas at bumili doon sa labasan. Pero, dahil nga sa hindi sila ready, dumating itong bridegroom. Yung 5 virgin na ready ay nakapasok doon sa door na kung saan ay nakaready na yung bridegroom. At yung 5 foolish virgin ay hindi na sila nakapasok dahil napagsarahan na sila ng pinto. Dahil nga, di ba, lumabas sila at bumili. So, nung time na nandun na sila at nakabili na sila ng oil, sinasabi nila doon na, Lord, Lord, open to us. But he answered, Truly, I say to you, I do not know you. Watch, therefore, for you know neither the day, not the hour. So, ba? Yun yung sinasabi dito ng the 10 virgins parable. So, ito ay hinihahan tulad ng Panginoon sa atin sa panahon natin ngayon na kung saan ay patuloy na ang pinto ng mercy ng ating Panginoon ay nakabukas. Paano kung dumating yung time na sarado na at hindi na, wala na, huli na ang lahat para sa inyong lahat na makapagsisi na dahil hindi kayo naghanda sa haba-haba ng panahon, sa haba ng ilang buwan at ilang taon na ibinigay ng ating Panginoong Jesus ay hanggang sa padating na lamang ang ating Panginoong Jesus sa kanyang second coming ay hindi pa rin kayo nakaready at di pa rin kayo nakapagsisi ay tuluyan na isasara ng ating Panginoon ang pinto katulad ng 5 foolish. There is also in the scriptures in Matthew 24:37 na ang end times on the last days ay magiging katulad ng panahon ni Noah. Okay, so let's read. For us were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. Hallelujah. Diba? Sinasabi rin dito sa passage ng Matthew 24 nangyari sa panahon ni Noah. Okay? Kasi diba, maraming tao na binalaan at nagsalita rin si Noah nung time na yon, nagagawa siya ng ark, 'di ba? Kasi nga may paparating na malaking pagbaha na ipapadala ng ating Panginoong Hesus. Subalit yung mga pinagtawanan lang siya at hindi naniwala sa kanya. Pero nung dumating na yung malaking pagbaha, sinarado ng ating Panginoon yung ark na ginawa ni Noah at yung mga tao ngayon ay kumakatok dun sa ark na ginawa ni Noe. Pero, dahil nga sa hindi sila nakinig at nag-warning na ang Panginoong Hesus sa panahon ni Noah,
ba? Anong nangyari, di ba? Maraming mga namatay at maraming nalunod na mga tao. Huli na para sa kanilang lahat. Dahil binalaan na sila, katulad ngayon sa panahon natin ngayon, marami na ang mga nagpahayag at isa na kami doon na ginagamit ng Panginoon na patuloy na nagpapahayag at nananawagan sa inyong lahat na repent, repent, repent. This is the time to repent. Dahil isasara na ng ating Panginoong Jesus kapag hindi pa kayo nakapagsisi at huli na sa inyong lahat ay wala na. Okay? So, this is the time, this is the day to repent. Okay? Diba nga, ang passage na nakasulat dito sa scripture na matatagpuan sa book of Genesis, chapter 7, verse 16, and those that entered, male and female, of all flesh, went in as God that commanded him, and the Lord shut him in. Hallelujah. Diba, sa passage na ito, sinasabi dito na kung saan ay isinara ng ating Panginoon yung time na yun, yung hour, diba? At na kung saan ay wala ng taong nakapasok nung isinara ng ating Panginoon ang pinto. This is the time, okay? This is the call, warning again to everyone that darating ang araw na magiging huli na ang lahat para sa inyo, dahil darating in the future na mag-stop na yung pananawagan namin sa inyong lahat, dahil ang social media in the future ay mawawala din at magkakaroon na ng higpitan sa pag-share talaga ng gospel even in the streets, kahit na yung mga nagpapahayag ng mga gospel ni God na kung saan ay nagpapahayag dyan sa mga highway, kung saan streets ay magkakaroon na ng higpitan, okay? Especially during the hard tribulations. Kaya ngayon pa lang, kapatid, brothers and sisters, repent now. This is the warning also, at ito ay calling na rin from God na kung hindi ka pa nakakapag-repent, kapatid, this is the time. Ating talaga yung panahon, okay, na marirealize na lamang ninyong lahat na huli na ang lahat at isasara na ng ating Panginoon ang pinto. Hindi dahil sa gagawin niya yon ay sinara ang pinto para sa inyong lahat ay hindi kayo mahal ng ating Panginoong Jesus. Bagkos ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay ng mahabang panahon ng calling at nag-warning sa inyong lahat, at sa pamamagitan namin sa marami ng mga propeta at mga evangelisms na nag-share ng gospel, yun ay panawagan na sa inyong lahat. Subalit sa mahabang panahon na ibinigay sa inyo ng ating Panginoong Jesus ay binaliwala ninyong lahat. Kaya sa panahon na yon ay isasara na ng ating Panginoon ang doors of mercy. So, yung mga na-share kong mga scriptures ay sinasabi talaga dito na this is the day to prepare, okay? This is the day of salvation. Okay, so according to 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he says, in a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Thank you, Jesus. So, diba? Sinasabi dito na ating Panginoon na nakinig siya sa ating lahat, na bigyan na sa pamamagitan ng panalangin natin, bigyan pa tayo ng mahabang panahon, at ito na yon, di ba? At maraming panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon na tinutulungan niya tayo upang makamit natin ang salvation sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, my final message, okay? Today, the door of grace is still open, okay? At ang ating Panginoon ay patuloy na nanawagan sa inyong lahat, dahil hindi maglalast ang door of grace ng ating Panginoong Jesus, dahil magiging huli na sa inyong lahat, okay? Kapag ito ay tuluyan na isinara ng ating Panginoong Jesus. Kaya, brothers and sisters, this is the day, this is the time, this is the day of salvation, okay? So, ayun lamang kapatid, okay? Be blessed, okay? Jesus loves you all. Kaya, patuloy na nanawagan at isang hakbang mo lamang kapatid, makakamit mo na ang salvation. By His grace, you're saved, okay? Shalom, shalom.